issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga kondisyon po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat po natin siyang paniwalaan. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Ito na nga, PCOU si Claire Castro nairita sa tanong kung handa na bang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Sa isang press briefing nga ay napag-usapan ang binanggit ng Pangulo sa isang interview na makikipag-ayos ito sa mga Duterte. Kaya naman ang reporter na si Eden Santos ng Net25 ay napatanong kung handa na ba ang Pangulong magpa-hair follicle test upang ipakita ang sinseridad ng rekonsilasyon nito. Tumaas nga ang boses ni Claire Castro at sinagot ng paulit-ulit na lang umano ang hair follicle test. Narito ang buong detalye. Yusek, even former presidential advisor Attorney Panelo believes that Attorney Harry Roque is not a victim of political persecution, and it appears daw po that he is a pogo lawyer and was encouraged to go home. Si Attorney Roque naman po sinabing nag-aaksaya daw po ng pera ang gobyerno para sa paghahanap po sa kanya dahil bumuo po ito ng tracker team. May we know po your response? Thank you. Mukhang si Atty. Harry Roque. Nagsama talaga, no? Sorry. Mukhang si Atty. Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Ito malamang ay ang pagtatago niya ng kanyang maaaring liability at ang kanyang pagsama-sama sa mga Duterte ay ginagawa niyang panangga para ipatunayan na mayroong political persecution. Pero kahit ang kanyang dating naging kaalyado ay hindi naniniwala sa kanyang mga tinuran. At patungkol sa nag-aaksaya ng oras, ang paghahanap ng isang fugitive ay hindi pag-aaksaya ng oras. Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong pang 2016. At kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa pondo ng bayan, hindi ba mas maganda kung mag-voluntary na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno? Follow up, Tristan Nadala, Newswatch. Okay, on a different topic. Tristan, Newswatch Plus. Yusek, morning po. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast. While maraming nag-welcome on this offer of the President, yung ibang political analysts believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, nahaharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Follow up lang po, Yusek. Siguro po, no, parang it's an open for all. Pero yung sabi naman po ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte like Harry Roque and Panelo saying that reconciliation is only possible if the President takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the country. Ito po ba ay anong response po ng Malacanang dito sa comment nila? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. So, tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Eden Santos, Net25.
Gaya din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga kondisyon po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan o ulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow-up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Ayun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan, kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Follow-up, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. With due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. He was responding to a question, specifically, reconciliation with the Dutertes. Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, kung isa pong parte ang pakikipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. But ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito naman para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Another follow-up, Pierre Pastor, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Dun sa reconciliation and ayaw ng politika, clarify lang po, hindi po ba ipapakita ng Pangulo nahahabulin niya o pananagutin kung nagkasalaman? Nagsisimula. Yes. Okay, Kasi medyo meron pong na makikipagbati ba at may ayaw ng politika kung talaga namang nagkasala. Dapat po ba, hindi po ba dapat ipakita ng Pangulo na hahabulin niya ang mga nagkasala? Nung sinabi at tinanong siya kung open siya for reconciliation, wala pong nabanggit na hindi niya ipapatupad ng batas. Wala pong nabanggit na magpapatawad siya kung may nagkasala. So, ang reconciliation lamang po ay para hindi na magkaroon ng gulo. At para magkaroon nga po ng stability at matupad niya ang kanyang mga pangako sa bayan. Thank you. We have time for one more question. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yusek, on other matters naman. May latest ba sa OWA after ng pagkakatanggal kay Mr. Arnel Ignacio? Is there any development sa agency? Opo, sinabi po natin na si former OWA Administrator Arnel Ignacio, hindi po siya nag-resign, siya po ay tinanggal. Dahil sa mga anomalyang nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak.
At maliban po dyan, mayroon pa pong isa na makakasama, ang Deputy Director na si Emma Sinclair. Pareho po silang tinanggal, hindi po sila pinag-resign. Ito lamang po ay isang senyales, maaari nating sabihin na ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan ninyo ang inyong trabaho. Huwag tanggalin ang pangluloko o lokohan sa inyong pagtatrabaho dahil hindi po mangingimang Pangulong tanggalin kayo sa pwesto. You will all be fired kapag hindi nyo tinupad ang inyong mga obligasyon sa bayan. Thank you very much, Yusek Claire. Po tayo magtapos. Isa naman pong good news. Gusto niyo po, okay, ito maganda to Gusto niyo po bang maranasan kung paano magtrabaho sa gobyerno? Kung kayo ay college graduate, mukhang hindi na kayo pwede, overqualified, mula 18 hanggang 25 taong gulang, mas lalong hindi. Nasa junior, di ba? Nasa junior or senior college level sa darating na pasukan, at mas mababa sa latest regional poverty threshold ang kinikita ng inyong pamilya. May pagkakataon po kayong sumali sa Government Internship Program o GIP ng Department of Social Welfare and Development. 75 ang available internship slots sa bawat DSWD field office, habang 35 intern naman ang tatanggapin sa central office sa Quezon City. Tatanggap ng katumbas na 75% ng regional minimum wage as of November 2022 ang mga intern na kailangang makapagsilbi ng 30 working days. Sa mga interesado, ano pang hinihintay nyo? Apply na. Maraming salamat. Sa San Juanico Bridge, makakasama natin ngayon si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel M. Bunoan para bigyan tayo ng update sa ginagawang aksyon ng multi-agency task force na tumututok sa kaligtasan, trapiko at emergency response sa tulay. Secretary Manny, magandang umaga po. Magandang umaga po, Secretary, and magandang umaga po sa ating mga press corps nandito sa umagang ito. Well, ito po yung ginagawa po namin doon sa temporary closure of San Juanico Bridge. But before that, gusto ko lang masabi, yung original San Juanico Bridge was opened in 1973 pa ito. So it's more than 50 years na po ito. And it's actually due for major rehabilitation works. Sa katunayan po nito, na-anticipate na natin dito that it will have to be closed one time or another in the next few years. No? Kasi this is the reason why ito under the administration of President Ferdinand Marcos Jr., nagkaroon po ng plano that we will construct a new bridge nearby, adjacent to the existing San Juanico Bridge. Now, this is now in the works, yung nito, because the new bridge is now under preparation. In fact, this will be one of the flagship projects under this administration. And ito po ay mafi-finance ng Japanese government. It's now under detailed engineering design. We hope that the detailed engineering design will be completed by 2026, and thereafter, the construction will follow immediately. And ang plano ko dito talaga is pag natapos po itong tulay na ito po yung kuwan ng tulay na gagawin na perspective na yung tulay na gagawin doon nearby. And actually, pag natapos ito, dapat isasara po yung existing San Juanico Bridge para magkaroon na ng major rehabilitation works. So ito po yung anticipation. Unfortunately po, in the preliminary assessment of the San Juanico Bridge, doon po sa approach structures, hindi po yung main structure. The main structure is intact. Doon po sa approach structures, may nakita po na mga segments that are already in the state of deterioration sa ibaba. So, and it was recommended that dapat i-close
na kaagad. But in the further analysis of the pinayagan po namin ng 3 tons muna for the time being yung makalakbay dito sa tulay na ito for the time being. While we are now undertaking po ngayon, as I speak, ginagawa po yung immediate retrofitting doon sa mga segments that are found to be deteriorated at saka dangerous for heavy loads, no. So ito po yung ngayon, siguro po ang kuha namin dito is we are expediting the process. In the meantime, nakipag-coordinate po kami with the local governments, the Philippine Ports Authority, and dun sa PNP for the control of traffic. So, for the time being po, yung halimbawa, yung mga passengers that have to cross the bridge, unfortunately, they will have to stop on one end and they will transfer to another, to the same bus company on the other end. Pero yung transport po ng mga mga passengers are being shuttled free of charge po. Free of charge. So, ito po yung arrangements for the time being. And then, yung cargo po is actually we are coordinating with the Philippine Ports Authority. Kasi kung minsan yung mga cargo nang gagaling sa Luzon, no? From Matnog, kung po pwede po idiretso na dun sa may banda ng Carigara, sa may Leyte na po without passing through the bridge for the time being. In the meantime, we are doing our best na kung matapos po namin kumpunihin yung mga deteriorated sections dun sa approaches, we might be able to increase the load limit in some time within the year po. Thank you, Sec Manny. We can now take questions. Sam Medanilia, Business Mirror. Sir, na-mention po nila na merong plano na dapat magkakaroon ng temporary bridge. Magkano po kaya yung budget para doon sa temporary bridge? At i-pursue pa rin po ba yun ng government ngayong ongoing na yung rehabilitation sa San Juanico Bridge po? Hindi po namin pinaplano na magkaroon ng temporary bridge at this point in time, because if you're going to construct a temporary bridge across more than 2 kilometers of the strait, it will take years na naman po. So, I think the arrangement for now is actually to temporarily allow 3 tons na load capacity. But in the next few months actually, pag natapos po namin yung retrofitting of some of the segments, we might be able to increase a little bit on the load limits po. Clarify ko lang, sir. Ano po yung na-mention po nila kanina na parang meron pong plans na matapos by yung detailed engineering by 2026? Yes po. Ano po, hindi po siya ano po yung bridge na yun? This is another bridge. It's a permanent bridge. This is a permanent bridge. This is a second San Juanico Bridge that will be constructed. Mas mahaba po ito. Mas mahaba po ito. I think this will be about 2,600 meters. Magkano po yung budget po dito na i-allocate? Well, we will know actually after the detailed engineering designs have been completed po. Tapos last na lang po, sir. Na-mention na rin po kasi na parang may ongoing mga projects yung DPWH in preparation po dun sa ASEAN Summit for next year. Ano po kaya yung mga priority projects ng DPWH na expected matapos bago mag-start po yung summit? Well, ang focus po namin in Metro Manila, because the preliminary meetings will have to take place by early 2026. Alam po ninyo, meron po kami yung programa to rehabilitate the entire EDSA. Now, ang priority program namin in coordination with yung sa pagdating ng Asia Pacific meetings, ang priority sections that we will be undertaking will be from yung Pasay to Shaw Boulevard. Pasay to Shaw Boulevard, southbound and northbound. And ang timetable po namin dito is we hope that we can
complete that segments, yung segments na yan by towards the end of the year. So, ito po and then the rest of the sections will follow through. Ang kwan po namin dito, plano namin dito, while we are going to put priority to those sections from Pasay to Sio Boulevard, there may be other sections that we may start also na hindi naman masyadong makakaabala dun sa traffic during the summit in Manila. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Sec. Good morning po. Good morning po. Good Sir, morning. nabanggit nyo na yung EDSA Rehab. Siguro po less than a month bago yung target na pagsisimula ng EDSA Rehab. Meron po bang pag-aaral kung gaano katagal yung madadagdag sa travel ng isang commuter, for example, sa EDSA? Kung nagta-travel siya ng 1 hour, madadagdagan po ba ng 30 minutes to 1 hour yung tagal dahil sa gagawing rehab? Well, I'm sure that there will be some inconvenience to some extent, actually, because of we will be occupying some spaces along EDSA as we do the rehabilitation work. Pero ito yung pinag-uusapan po namin with Metropolitan Development Authority and Department of Transportation to plan out actually the traffic management so that we will minimize actually the inconvenience that will be brought up by the reconstruction of EDSA po. Yan ang kunan namin. I think MMDA and the OTR are actually having the protocols and the traffic management plan laid out already so that tinitignan po nila kung ano yung mga alternate routes that is available and how to manage actually the internal traffic in EDSA during construction po. Ano-ano po, sir, yung mga pinag-aaralang traffic management plans? Kasi may nabanggit din po yung Skyway, Stage 3, baka magamit din. Ano-ano, sir, yung initial na... I think that is one of the propositions of the OTR to arrange with the concessionaires of the Skyway to allow actually some of the vehicles from yung nagtra-travel sa EDSA to use Skyway in the meantime. That we are undertaking po yung rehabilitation works, and then MMDA naman yata, if I recall, is actually to delineate actually yung mga separated yung mga vehicles, yung mga motor vehicles as against yung mga bicycles or motorcycles on lane by lane para hindi ho magkakalabo-labo and to smoothen actually the travel along EDSA as we do the rehabilitation po. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Sec, balikan ko po yung San Juanico Bridge. Sinabi nyo ho, within the year, we might be able to increase load limit. Increase load limit lang po pero hindi pa natin siya ibabalik sa full capacity. Yes, I think kasi the full capacity of the existing San Juanico Bridge will be undertaken as soon as the new bridge is actually constructed, no? Kasi while the main structure is intact, I think meron din ka lang i-rehabilitate ngayon dun sa mismong center structure, no? But ang tansya namin dito, if we are able to increase the load limits, I think we may be able to increase it up to 10 tons actually. At sa 10 tons ho, hindi na ma-disrupt yung flow of goods and actually most of the vehicles will be allowed except heavy loads. And when you say within the year, are you talking about the last quarter or maybe last quarter po? Last quarter po. Okay. Meron ho bang instructions ng Pangulo dahil ang pinangangambahan po dito yung possible inflationary effect ng period na to na hindi nadadaanan ng San Juanico dahil it will impact the cost of transporting goods to and from the region? Yes, I think this is an issue on economic considerations actually due to the impact of the closure of over-limiting the load on San Juanico Bridge. But I think ang panaman natin dito, the Philippine Ports Authority is actually trying to make yung alternative routes from Luzon going already to Leyte without passing San Juanico Bridge. I think ang kwan po natin dito is the primary consideration here is to have
provide safety access. No, we don't want really to compromise actually the safety of the motorist that will be passing through San Juanico Bridge po. Any specific instructions from the President Yes, po. regarding this? Yes po. Meron po bang... Kailangan po talaga, primordial is provide safety to the motorists. Thank you. Pierre Pastor, Bilyonaryo. Hi, Sec. Yes, ma'am. Konting detail lang po dun sa Carigara alternative Yes po. alternative route. Yes, ano ma'am. po yung parang Roro na pwede pong sakyan din ng passengers or para lang po siya sa business, I mean, Pwede goods? rin po, yes. Actually, ang nakikita ng Philippine Ports Authority is even from Matnog, they can go directly to Carigara na. Na hindi na pupunta doon sa San Juanico Bridge. But more effectively, more efficiently is actually yung mga passenger buses. They can travel all the way to the foot of San Juanico Bridge and then they will be shuttled to the other side. That's only about 2 kilometers po yan eh. Sasaluin naman ngayon ng other bus nila and continue the travel. Thank you, Sec. Eden Santos, Net 25. Sec, good morning po. Doon sa Morning po. free shuttle na para sa mga pasahero, magkano po ba yung budget na inilaan o ilalaan para dito po? At papaano po katagal yung ganitong setup? Well, yung budget is actually internal sa department. We will provide, actually free naman po ito, free naman yung shuttle. And I think there are also contributions from the private sector na ako naman po rito sa temporary shuttling of passengers, no. So I think as long as kailangan po ng shuttling for the time being, yun po yung arrangement natin. So wala pong ilalabas na pera dito ang from the government end po. I don't think we will, hindi po kami ng additional funds, that we will not need additional funds for the purpose po. Thank you po. Tuesday New, DZBB. Hi, Secretary. Yes, ma'am. Maiba ako ng tulay naman. Yung tulay sa Isabela, sir, ano ang findings na na-submit nyo kay Presidente at mayroon na po bang nakasuhan doon sa nangyaring aksidente? Well, yung sa may Kabagan po, tapos na po kami doon sa technical investigations namin, no? And I think at this point in time, we will now be rendering actually yung completion of the report so that we will have to request all those that we think should be asked yung participation nila on the construction of that bridge. But in the meantime, ang Pangulo sa amin is actually, while we are doing that, let's move forward and at the earliest possible time, tingnan natin how we are going to reconstruct or rebuild the bridge. And yun po yung pinagtutuunan po namin ng pansin ngayon. Yung how are we going to rebuild it at the shortest possible time. And nagsimula na po ba yung Yes po. proseso pa? Sisimula na po kami. I think ang kwan po namin dito is because there are some issues that has led to the failure of one segment, tinitingnan po namin yung the overall structural integrity of the bridge now, kung ano po ang dapat namin gawin para makumpuni namin lahat. Thank you, sir. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Secretary. Good morning po, good morning. Secretary, how much is the total budget and when did the DPWH actually realize that San Juanico Bridge needed major rehab, and what lessons can we learn to avoid acting only kapag hindi na po ito ligtas? Well, I think as I said, the planned new bridge is actually in the process of undertaking yung detailed engineering design. We would know actually as soon as matapos natin po yung detailed engineering design. I'm sure that the new bridge will also will be designed for more than 50 years actually yung design, yung bridge na yan. Similar to the original San Juanico Bridge.
San Juanico Bridge, as I said, was completed in 1973, and it's only now that I think it is really due for major rehabilitation works po. Any more questions for Sec Bonoan?